sa pakikipagrelasyon sa atin. Huwag natin kalilimutan na ang buhay natin ay galing sa Kanya. Bagaman, alam natin na tayo ipinanganak ng ating ina at sa pagbunga ng pamamahalan ng tao, tayo ay isinilang. Pero huwag natin kalilimutan na lahat, ang bawat isa, ay ang buhay na ito ay sa Diyos nagmula. Amen? Nasabi nga ng banal na kasulatan, hindi tayo ang may ibig na tayo mabuhay. Hindi rin tayo ang may ibig na tayo ay mamatay. Kundi ang Diyos ang siyang may ibig sapagkat siya yung may gusto na ako, ikaw, sa anumang mga kaparaanan dumating sa ating buhay, ang Diyos ang may ibig na ikaw at tayo ay magkaroon ng buhay. At ngayon ay wala tayo sa relihiyong paniniwala kung hindi tayo ay nasa paniniwalang sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay tayo ay kanyang tinawag, nais niyang tayo bigyan ng buhay at ibig niyang ipadama ang pag-ibig na ito sa bawat isa sa atin. Kailangan lamang nating mapokus yung ating puso't isipan sa katotohanan ito. Bagaman ang kaaway ay pilit na ayaw niya itong maunawaan ng tao, pero isang bagay, tinawag po tayong lahat sa pananampalataya. At ang sabi nga ng aklat ng Jude ay ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, alam niyo yung minsan mare ang problema sa dalawang nagmamahalan, minsan ay kinakailangan niya itong ipaglaban. Diba? Kailangan mong ipaglaban yung pagmamahalan para iyon ay magpatuloy at manatili. Ang Panginoon Jesus ay ipinaglaban niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Ngayon, sa ating side naman ay kailangan mo itong, paano ba ipaglalaban? Kailangan mo, huwag mo bigyan ng pansin ang lahat ng kasinungalingan na inilalagay ng kaaway sa iyong buhay. Kundi pagkos ituon mo ang iyong isipan at panampalatayanan na mahal tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ngayon din pong umaga ay pupunta na tayo. Medyo dundagan na natin yung ating introduction. Mahaba yung introduction natin eh. Dundag tayo sa ating paksa na ang Ebanghelyo sa 10 salita. The Gospel in 10 words. Ano ba yung unang, punta na tayo ngayon sa unang meaning o kahulugan ng Ebanghelyo o mabuting balita. Ano niyo ba ibig sabihin ng Ebanghelyo? Mabuting balita. Kung hindi ako nagkakamali, sa salitang Griego ay euangelizo, na ang ibig sabihin ay glad tidings. No? Mabuting balita. Kapag sabi nung kasama ng mga kasabihan ng mga tao, magbiro ka na sa gising, wag lang sa bagong gising. Tama ba yun? Sa lasing. Sa bagong gising. Okay. Ibig sabihin, pagka ang biro mo hindi maganda, ay delikado. Baka magkaroon ng gulo. Pero pagka ang ipinasabi mo ay mabuting balita, wala, payapa at imbis na galit ay mayroong galak, mayroong ngiti at magiging maganda ang lahat. Ngayon, sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ng John 3:16, 1:3-16, gayon na lamang, alam ko sa ulo nito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang anak. Ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang
hanggan. Ano nyo, doon pa lang, ay malinaw na. Napakalinaw na. Ang sino man, whosoever, ano man ang kalalagayan mo, sino ka man, ano mang klaseng tao ka, ano mang estado ng buhay mo, mataas na level ng pamumuhay, o nasa middle class ka, o nasa lower class ka, mababa, uri ng pamumuhay, pangkaraniwang uri ng pamumuhay, sino man ay sumampalataya ay huwag mapahamak, hindi ka na mapapahamak. Kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At walang sinabi dyan na ngunit, walang mga walang mga subalit. Kung hindi kinumpleto yan, na ang lahat ng sasampalataya huwag mapahamak. Kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Doon pa lang po, pag yun ay pinulay-bulay mo, pag inunawa mo, magpapasalamat ka na sa Panginoon, sa Diyos. Kasi, nakikita mo doon, ibinigay niya si Jesus. Kaya ang mabuting balita o ang biyaya ng Diyos ay libre, ibinigay. At walang kondisyon. Kompleto po yung John 3:16. At ang sabi nga, ito yung pinakapusod ng Bible. Pinakasentro. Ito yung pinaka-nais at puso ng Diyos. For God, sapagkat gayon na lamang. So love. Kaya ang unang salita ng mabuting balita, na isang salita lang ay makukuha mo lang talagang ito'y mabuting balita, ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos ngayon ang ating bubulay-bulayin, lilinangin, at ito'y dapat nating tanggapin sa ating buhay. Sapagkat kapag nagkamali ka ng pag-unawa at pagtanggap kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos sa iyo, sa akin, ito ay magiging apektado nito ang magiging pamumuhay mo at relasyon mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Amen. Kaya napakahalaga po nito. Una, ito'y pag-ibig na mas malaki kaysa bundok. Ano yun yung pinakamalaking bundok na alam niyo? Sa Pilipinas, class, estudyante, ano ang pinakamalaking bundok sa Pilipinas? Mount Apo. Pag mali, may palo. Diba? Mount Apo. Okay. Ito ang pinakamalaking bundok. Ngayon, pag ikaw ay nasa paanan lang siguro, or hindi, huwag ka lang pumunta sa paanan, siguro hindi mo kaya tingnan yung laki ng buong bundok. So, hindi lang napakalaki. Pero ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa bundok. Isaiah chapter 54, verse 10. Ang sabi diyan, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. Mananatili ang kapayapaan aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo, sa atin. Amen? Ulitin ko. Sino dito yung noong mga nanay na lang ang tatanungin ko? Kasi sila yung marami ng karanasan. Nakaranas po ba kayo na, kasi yung mga kabataan ngayon wala na, hindi na tumatanggap ng love letter Puro text na lang ngayon. Puro text, puro message, kaya na lang. Pero yung mga nanay noon, nakaranas ba kayo ng tumanggap ng sulat? Amen. Amen. At pag natanggap niyo yung sulat nung inyong minamahal din, anong nararamdaman ninyo? Masaya. Masaya. Kinikilig. Kinikilig.
Pagka sulat, nabasa na, hindi yung sisirain, hindi tatago yun. Pagkatapos, pupunta pa yun sa CR. Doon pa yung babasahin. Amen. Tapos pinauulit-ulit pa yun, nabasahin. Amen. Ang Bible, nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, kagaya ng mga talatang ito, Isaiah 54:10. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol. Sabi niyo, napaka-bulero naman ang Diyos. Bulero ba ang Diyos? Hindi. Totoo siya. Ang tao, bulero. Baka yung mister mo, pinolaan ng araw. Ang tao kasi mahilig sa parang salesman. May sales talk. Para ito ay makumbinse. Pero ang Diyos, kailanman, alam natin, hindi siya nang bobola. Amen. At ang sabi dyan, maguguha ang bundok, ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. Wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Mananatili. Kung sinabing mananatili, hindi ito malalagot. Hindi ito titigil. Amen. Mananatili. Tuloy-tuloy. Ang kapayapaang aking ipinangako, yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Yakapin niyo nga sarili niyo. Mahal na mahal ako ng Panginoon. Tandaan ninyo, ito'y mananatili at hindi titigil. Yan ang pangako at sinasabi ng Panginoon. Sa Romans chapter 8, verse 3, ang sabi ng 8.3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Inunawa tayo sa ating kahinaan. No? Ganun ang Diyos. Hindi siya yung pag ikaw may kasalanan at may kahinaan. Tigas ng ulo mo, ang kulit mo. Ganun ba? Ang tao ganyan. Pero ang Diyos, hindi siya ganoon dahil sabi diyan, inunawa niya tayo. Ang sabi diyan, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak. Ayun, kaya dumating si Jesus sa ating buhay. Sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Hindi sinabi dyan na kasalanan ngayon at yung kahapon. Kung hindi kasalanan, lahat. Ibig sabihin niya na lahat ng kasalanan na ginagawa ng tao at nagawa ng tao. Dahil nauunawaan niya at inunawa niya ang ating mga kahinaan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Praise God. Kinakailangan tanggapin natin ang salita ng Diyos. Pinaawit natin, salita mo, panghahawakan ko. Amen. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling sa ating buhay. Inalis niya, hinatulan niya. Napakagandang bulay-bulayin yung hinatulan na niya ang kasalanang umalipin o umaalipin sa atin. Amen. Kaya pala sabi ni Paul, wala nang bisa ang kasalanan. Wala nang tibo ang kasalanan. Wala nang kamandag ang kasalanan. Bakit? Kinuha na ni Jesus ang lahat ng parusa. Okay. Romans 5:8. Ito pa isa. Kailan ba tayo minahal ng Diyos? Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. While we were yet still sinners. Ang tao,
kapag mayroon kang ginagawang hindi maganda sa iyong kapwa, malabong ibigin ka. Totoo ba yun? Malabong ibigin ka. May ginagawa kang kamalian, magagalit ka. Paano mo iibigin yan? Ganyan ang ginagawa niya sa akin. Pero, tingnan ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa Romans 5:8. Na tayo inibig niya at namatay siya, si Kristo, samantalang tayo'y mga makasalanan pa. Sabihin nyo nga, samantalang ako'y makasalanan pa. Huwag nyo kalilimutan yan, samantalang ako'y makasalanan pa. Kung noon na tayo ay sinner pa, ay minahal na tayo ng Diyos, how much more na ngayon tayo ay tinanggap natin ang kanyang pag-ibig, si Jesus sa ating buhay, na kung sakaling ikay magkamali pa, huwag mo nang iisipin galit na naman ang Diyos sa iyo, sa bawat isa sa atin. Kasi noon, samantalang tayo makasalanan pa, unbeliever ka pa, minahal ka ng Diyos. Minahal na tayo ng Diyos. Amen. Gaano pa kaya ngayon na tayo'y nanampalataya sa kanyang anak at nilinis ng dugo ni Jesus? How much more? Na ngayon ikaw ay nanampalataya. At sabi ng John 3:16, whosoever believeth in Him, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin nyo nga, walang hanggan. Ano ibig sabihin ng walang hanggan? Meron hangganan? Wala. Walang katapusan. Kaya tama yung sinabi ng Isaiah, mananatili. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mahal tayo ng Diyos, pero kinamuhian niya ang kasalanan. God loves us, pero namuhi siya. Parang ganito, mahal ko ang aking anak, mahal mo ang iyong anak, mahal mo ang iyong mahal sa buhay, pero pag dumating ang sakit, hindi mo mahal yung sakit na dumating sa kanyang buhay. Amen. Para maunawaan natin kung bakit yung sakit ay kinuha ni Jesus sa pamamagitan ng mga latay at sugat na sumisimbolo sa kanyang katawan, na represent sa kanyang katawan, na yung ating tinitik na communion ay ating dinidiscern na kanyang katawan, kasi kinuha niya yung ating sakit. Ayaw niya ng sakit. Kaya lalo niyang ipinakita yung kanyang pag-ibig sa atin, namuhi din siya sa kasalanan. Kung bakit ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo para alisin ang bisa ng kasalanan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga ng salitang pagtanggap. Kasi ang pananampalataya, meaning nito talaga ay you take, tinitake mo. Kaya yung nagtitake tayo ng communion, ibig sabihin na nananampalataya ka sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, do it in remembrance of me. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Saan? Sa kanyang ginawang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kung gaano ang isang magulang nagmamahal sa kanyang anak, higit lalo ang Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng tao ay may hangganan, may limitasyon. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi halos natin malirik. Pag sinabi kasi hindi malirik, hindi mo maarok. Pag sinabi hindi mo maarok, ano pang salita yun? Hindi mo masukat, hindi maabot, pero inabot tayo ng pag-ibig na yun. Amen? Wow, sabi ko, wow, ang palad-palad ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, hallelujah! Mahal ng Diyos ang kanyang mga nilalang na tao.
Wala nang pero-pero. Pero, subalit, walang pero-pero. Mahal kita, pero, pag nahuli kita, lagot ka sa akin. Alam niyo, Diyos, noon sa lumang tipan, ganon. Pero sa bagong tipan, hindi. Dahil binuha na niya yung sumpa at hatol ng kasalanan. Minsan hindi ito lubusan agad maunawaan. Ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay wagas. Pag sinabing wagas. Sumunod, una, malaki kaysa sa mundo. Sumunod ay hindi kumukupas. Hindi kumukupas. Pag ang damit mo'y kumupas na ayoko na isuot mo, kupas na. Yan ba isusuot ko? Kupas na. Pero, pag sinabing hindi kumukupas, grabe ito. Jeremiah 31:3. Ano sabi ng Jeremias 31:3? Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila. Kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Nahanap ko yung meron pa yung isang ewan ko kung yan na ba yung talata na yun. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Diba? Hindi matatapos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang habag. Tuloy-tuloy. Naunawaan ba natin ito? Madaling basahin ang Bible. Pero kailangan mong tanggapin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sapagkat maapektuhan ito ang buhay mo dito sa lupa. At makikita mo, hindi ito sa pamamagitan ng iyong lakas at ng iyong magagawa at ng iyong talino at ng iyong abilidad. Kailangan mong tanggapin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Miss God, talagpakan natin ang Panginoon. Di kumukupas. O pasalamatan ang Diyos. Diba? Ang Diyos, diba? Pag-ibig niya ay di kumukupas. Ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Huwag niyong kalilimutan ito. Walang kondisyon. Kaya kung bakit sinasabi na ang grace is unmerited favor of God. Free. Walang requirements, walang kondisyon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. But, wala naman yung but eh. Wala nang kondisyon. Ang gagawin mo na lang, tinawag tayo ngayon sa bagong tipan na manampalataya. Mula sa pananampalataya, matatapos sa pananampalataya, the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Yun lang ang ating para magiging gagawin. Manampalataya ka. Walang kondisyon, tanggapin mo ito sa iyong buhay. Amen? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Walang kondisyon. Ang pag-ibig ng tao, nagkakaroon ng pagbabago. Di ba? Dahilan sa nakikitang pagkakamali ng minamahal. Ayoko na sa'yo? Bakit? Sabi ng... bakit naninigarilyo ka pa rin? Ayun, binirate na siya. Malungkot. Binirate na siya. Sinuli niya yung kwintas na binigay. Storya ko yun. Sinuli niya yung kwintas na binigay. Bakit? Nahuli na ninigarilyo. Nahuli, umiinom. Kaya may kondisyon. Sabi ng walang ganyanan, di tapos, break na kami. Kaya ang pag-ibig ng tao nagkakaroon ng pagbabago dahil sa nakikitang pagkakamali ng minamahal. 1 Corinthians chapter 13, ito natin. Ito yung malimit ninabanggit natin sa kasal.
Ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Yeah, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Pero hindi siya nangungunsinti. Pero hindi niya inaalumana ang masama. 1 Corinthians chapter 30. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya hinanap yung kanyang sarili. Kasi while we were yet still sinners, samantalang tayo'y mga makasalanan pa, minahal na niya tayo. May plano na siya. May plano na siya na isusubo niya ang kanyang anak para yung bisa ng kasalanan ay mawala sapagkat yun ang nakahadlang. Ang sabi ng Isaiah chapter 59, hindi bingi ang Diyos para hindi marinig ang ating mga dalangin, hindi rin maiksi ang kanyang kamay para abutin ang tao sa kanyang pangangailangan kung humihingi siya ng saklolo. Pero dahil ang may nakapaghiwalay ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa Diyos at sa tao, between God and man. Ang naging wall na nag-separate sa tao at sa Diyos ay ang kasalanan. Hindi kaya ng tao na ma-break at mawasak yung naging hadlang sa kanyang lakas. Ang makagagawa ng walang iba kung hindi ang Diyos. Amen. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Na samantalang tayo makasalanan, parang, ano ba sabi ng may mga kasabihan doon sa Panginoon, hindi ka pa nagkakasala, pinatawad na kita. Grabe naman yun. Yun yung mga sinasabi minsan ng mga, hindi ka pa nagkakasala, huwag kang mag-alala, hindi ka pa nagkasala, pinatawad na kita. Sobrang pagmamahal naman yun. Pero sa tao, bagaman minsan sinasabi ng tao ito, pero hindi nangyayari. Dahil pabago-bago ang pag-ibig ng tao. Pero ang Diyos nakikita natin, kung ang pag-ibig ng tao hindi buo, ang pag-ibig ng Diyos ay buo. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ito na yung aking pabalik-baliktad dito. Kaya, sumunod, ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Dapat ang talata dyan ay Ephesians, wala tayong talata na talaga. Ephesians chapter 2, Epeso, kapitulo 2. Kung hindi ako nagkakamali. Or Philippians. Ephesians chapter 2. Let me see. Ephesians chapter 2. Philippians. Siya, bagaman nasa anyong Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagpakababa at nag-anyong alipin. Ano sabi doon? At ayun. Verse 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. And then verse 7. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Verse 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Mapagpakumbaba. Amen. Kung ang ating daw pangangaral sa biyaya ay isang pagpunta lamang sa mapanganib na lugar, ano pa bang ligtas na lugar ang dapat puntahan ng mga mananampalataya? Wala tayong pupuntahan eh. Kung ang pangangaral ng biyaya ay manatiling dadaling ka pa rin sa panganib na kapag tinanggap mo yung biyaya pero pag ikaw ay kung sakaling ikaw ay magkamali ay panganib na naman,
eh wala na tayong lugar na ligtas pa mapupuntahan. Kaya hindi yung totoo. Ang totoo ay ito yung pinaka-safe, ligtas na lugar para sa atin. Sabi nga doon sa atin, ito yung unshakable. No? Hindi matitinag na lugar na kung saan kung nagkakaligligan sa iyong paligid, doon ka lang tatakbo at yun na yung pinaka-safe na lugar. Yung biyaya si Jesus sa ating buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At sabi niya, kung halimbawa daw ay magkaroon ng sunog. Sunog. And then, siyempre, ikaw takbo ka ng takbo. Saan ang pinaka-safe na lugar? Eh halos lahat ng lugar ay masusunog. Ang sabi doon ay, yung unang nasunog na lugar, maaabo yun. Bago pagdating ng kanong apoy sa lugar na masusunog, tumakbo ka doon sa nasunog na. Bakit? Kasi hindi na masusunog yun. Abo na yun eh. Amen. Abo na yun. Kaya doon ka pumunta at hayaan mong masunog na yung ibang mga dapat masunog. Alam nyo, yung apoy at galit ng Diyos ay ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Amen. At nung nasunog ang krus ng Kalbaryo, wala itinira na dapat masunog. Kaya natali, abo na lang. Abo na lang. Kaya, yon ang pinaka-safe na lugar na pupuntahan ng tao. Ang krus ng Kalbaryo, kung saan tinapos na ni Jesus ang galit at apoy ng Diyos sa kasalanan. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang pinaka-safe na lugar. Yun ang biyaya ng Diyos. Kaya, kung ang pangangaral ng biyaya ng Diyos ay isang pagpunta sa mapanganib na lugar, saan pang ligtas na lugar ang dapat puntahan ng mga mananampalataya? Diba? Kaya nakasisiguro tayo na ito yung pag-ibig ng Diyos na doon ay ligtas ka. Kung saan kinuha ni Jesus yung galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Dahil napupuot at galit ang Diyos sa kasalanan, mahal na tayo. Kaya yung tibo, yung kamandag ng kasalanan, tinupok na ito ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya matitiyak natin ngayon, matitiyak mo ng bawat isa sa atin, tayo ay ligtas magpakailanman. Amen. Amen. Sige po, palakpakan ninyo ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! See? Pag inawa mo kung bakit kinuha niya ang galit at puot ng Diyos, wala na siya itinira. Sapagkat kung may itinira sa krus na puot at galit ang Diyos, hindi pa nga tayo ligtas. Mananatili ang panganib. Kaya kung mayroong nangangalan na after ng krus ng Kalbaryo, ay pinatawad ka, pero pag nagkamali ka, ay ayan na naman, pipanganib ka na naman, mawawala ka na naman sa kaligtasan, at hindi ka na naman secure, hindi totoo ang mabuting balita. Hindi magiging totoo na buo ang pag-ibig ng Diyos. At ganap at sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Samantalang, ang sabi ng 1 John, chapter 4, yung ating pinag-aaralan, ang sakdal na pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Nakuha nyo? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Okay. Kaya sabi dyan, paano tayo inibig ng Diyos? Tulad ng isang ama. Ang Diyos ay bumaba upang ang tao ay umakyat. Diba? Ano yung sinasabi mo sa kanta? What goes up must come down. Parang ganito ang pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan kasi isa ang kumilos. It's either yung nasa baba ang umakyat o yung nasa itaas yung bumaba. Parang ganito yon. Kung sabi nung yung magulang, yung daddy, meron siyang, let's say, 3 years old na anak. Diba? So, siyempre, ano ba ang kaisipan ng daddy?
yung business niya, yung, yung mga sa sports, yung mga gusto niya sa level ng kanyang edad bilang siya daddy. Kakaiba naman yung level ng kanyang 3 years old na anak. Anong gusto mo? Siyempre, laro, ang gusto niya, ay, ang isip niya ay andoon pa lang sa level na yun. Anong gagawin ng daddy para ma-meet niya yung kanyang anak na 3 years old? Kailangan i-give up niya yung kanyang, yung level ng kanyang kaisipan. Hindi ibig sabihin mag-iisip bata. Kundi, kinakailangan niyang bumunta sa level ng kanyang anak, makipaglaro siya. Para, andun yung bonding nila. Yung pag-ibig ay kanya mai-express doon sa kanyang anak na 3 taon. Amen. Teka, di ko na ano yung aking anak. Kaya gagawin niya, bibili niya ng time. Pagkatapos, mag-alaro siya, mag-aano siya na gaya ng bata para ma-enjoy yung kanyang anak. Amen. So, ganito ang ginawa ng Diyos. Bumagsak ang tao sa kasalanan. Nasa may pinakamababang kalalagayan ng tao. Kaya sabi ng ating binasa sa Philippians, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nag-anyong alipin. At nakisalamuha sa tao. At naging masunurin para tayo ay matubos. Kaya yung kasabihan na the Son of God became the Son of Man, so that the Son of Man, tao, became the Son of God. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, palakpakan natin siya. Woo! Hallelujah! Praise God! Kaya tulad ng isang ama, ang Diyos ang bumaba upang ang tao ay umakyat. Napakabuti ng Panginoon. Tanggapin natin ito palagi sa ating buwan. Alam niyo kasi, pag itong mga katotohanan ito na sinasabi ng banal na kasulatan ay yung tinanggap na ganito ang Diyos sa iyong buhay, ma-enjoy mo to. At malaki ang magiging epekto nito sa tagumpay na magaganap sa ating buhay sapagkat ito yung plano ng Diyos sa atin. Ano ang katuruan ng biyaya? Ito ay hindi bagong turo o lumilipas na bagay. Ito ay matagal na at magpakailanman tulad ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat noon pa man ay ganito na ang isip ng Diyos. Bago pa nilalang at magkaroon ng pundasyon ng sanglibutan ito ay ito na yung pag-iisip ng Diyos. Kaya makikita natin ito hindi lumilipas. Ito yung matagal na, ito yung katangian, karakter ng Diyos sa buhay natin. At nung kami nagpunta kay Pastor Paul, nung sinabi niya na meron tayong discipleship. Yung sinasabi ni Jesus na humayo kayo, bautismuhan ninyo ang mga bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At gawin ninyo silang mga alagad ko. Turuan ninyo sila kung ano rin yung itinuro ko sa inyo. At ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sabi niya, alam niyo ang tunay na discipleship, hindi yung parang ipe-pressure mo lagi yung iyong mga mini-mentor sa paggawa. Kung hindi, ang sabi doon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung nga naman, ang meaning noong salitang baptizing them, is yung baptismo is to immerse, ilubog. Kaya yung baptism in the water is ilulubog yun, hindi pwedeng hindi ilulubog. Diba? Ibig sabihin ilubog. Na sa baptism in the water, ang ibig sabihin ng inulubog ay in-identify mo ang iyong sarili, nakipagkaisa ka, i-count mo ang sarili mo, isinama mo ang sarili mo sa kamatayan ni Kristo na yung iyong lumang pagkatao, yung old man at saka yung sinful nature ay kasama ng nalibing ni Kristo. And then, nung immerse ka lubog, tapos nung ikaw ay iniahon, ikaw ay bago ng nilalang, nakipagkaisa ka sa bagong buhay
pagkapanibagong buhay na meron ka, na nilalang na ikaw ay righteous, matuwid, ikaw ay tinanggap, forgiven ka na, pinatawad ka na, malinis ka na, binanal ka na, at ang sabi ng Hebrew 10:14 is sanctified forever. Diba? Magpakailanman. Kaya bago ka ng tao. So yung baptism is to immerse, ilubog. Ngayon, yung meaning ng bautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, gawing alagad, ay i-immerse, ilubog mo ang isang tao sa katangian, attributes, karakter, ugali ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So yun ang dapat talagang mangyari. Ilubog ang kanyang katauhan, ang kanyang puso't isipan. So, kung ano ang Diyos, kailangan lumubog ka. Ibig sabihin, yan ang mag-penetrate sa iyong puso't isipan. Mababad ka, soaking, mababad. Tingnan niyo yung sa commercial, yung chalk, di ba? Yung kino-commercial. Pag ibinabad, nagpe-penetrate yung produkto na kanilang ina-advertise. Sa buong sa chalk, kailangan mabasa sa lahat. Tayong mga mananampalataya, yung sinasabi ng Panginoon na bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at gawin niyo silang mga alagad ko. Ang ibig sabihin nun, immerse, ilubog tayo, mababad tayo sa presensya ng Diyos at maunawa natin sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita kung ano ang katangian ng Diyos sa iyo ngayon, kung ano ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, kung ano ang ugali ng Diyos sa iyo towards us, sa bawat isa sa atin. Kapag ito naunawaan mo, bago ka ng, and your life will never be the same again. Bago ka ng nilalang. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko, napakaganda. Yun talaga ang meaning ng discipleship. Hindi yung parang gagawa ka lamang ng gagawa, hahayo ka lang ng hahayo. Pupunta ka doon, oo. Pag na-immerse ka sa mga karakter at katangian ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sa ating buhay. Amen! Napakahalaga po nito. Masok tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung mabuting balita na ang Diyos ay pag-ibig. Siya'y pag-ibig. Ang sabi ni John, pinag-ulit-ulit niya, siya'y pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen! Okay. So makikita natin na ito ay hindi bagong turo. Ito na yung kanyang katangian, siya'y pag-ibig. Magpakailanman tulad, ito pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Sumunod, kung papasinin natin, ang kautusan ay walang pag-ibig sa tao. Bakit natin sinasabi na ngayon ay wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi tayo ngayon ay nasa pananampalataya sa biyaya kay Kristo Jesus? Totoo yun. At kapag pinahahalagahan mo pa ang kautusan sa iyong buhay, mangyayari nun, makukonfuse ka, at hindi mo lubusang maunawaan kung gaano ka kamahal ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit totally tinupos tayo ni Jesus sa kautusan. Sapagkat ang kautusan ay walang buhay at walang pag-ibig. Ibig sabihin, kapag walang buhay, hindi siya umiibig. Amen. Kaya napakahalaga, ang kautusan ay nagbigay lang ng impormasyon. Ipinaalam kung ano ang masama at mabuti, pero wala siyang buhay. Pinagagawa sa tao ang hindi niya kayang gawin. Ibinigay hindi upang lumikha ng pag-ibig sa kapwa. Hindi ka tuturuan niya umibig sa iyong kapwa. Bibigyan ka lamang niya ng mga responsibilidad, ng mga tungkulin na dapat mong gawin, pero wala kang pag-ibig. Amen. Kaya pag ikay na natili sa kautusan, dadalhin ka niyan sa walang pag-ibig. Maaari kang gumagawa pero wala kang pag-ibig. Napakahalaga ng pag-ibig. Sa Romans chapter 3 verse 28, wala yata rito. Okay, tayo na lang ang mag-usap sa atin. Romans chapter 3 verse 28. Sabi ng verse 28, sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan.
Amen. Maliwanag po ba yun? Sabi niya, sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Sumunod, 34, Romans 8, 3 and 4. Sa Romans chapter 8, 3 and 4, sabi ng verse 3. Verse 3. Romans chapter 8. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Ulitin ko. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong ito'y hinatulan niya ang kasalanan. 4. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi, kasi ninyo ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may sakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. So makikita natin, hindi kayang umibig ng kautusan. Si Kristo ang nakagawa. Ang kautusan, hahatulan ka, parurusahan ka. Ibinigay niya yung batas, ibinigay din niya yung parusa. Hindi tayo makakalaya sa parusa. Wala siyang kapangyarihan dahil wala siyang buhay. Pero si Jesus ang gumawa para yung parusa ng kautusan ay mawala at makalaya tayo doon. Amen! Ganun kabuti ang Diyos. Sipin niyo. Ganun kabuti ang Diyos. Walang makagagawa niyan kung hindi ang Diyos. Kaya kung mananatili mong gayakapin ang kautusan, babalik ka na naman sa sumpa at parusa. Pero kung iiwan mo na ang kautusan dahil tinapos na siya ni Jesus, ang sabi ng Bible, Christ is the end of the law. Kung iiwan mo ang kautusan at si Kristo ang iyong yakapin sapagkat niyakap tayo ni Kristo, siya ang unang yumakap sa atin. Magre-response ka lang na yakapin mo siya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan niyo, pag binubulay-bulay natin ito, lumalaki ng lumalaki, gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Importante po ba ito? Napakahalaga nito. Maunawaan mo gaano talaga ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa ating bawat isa sa ating buhay. Kaya, ibinigay ang kautusan hindi para lumikha ng pag-ibig sa kapwa. Kundi, makikita na sa 2 Corinthians chapter 3, verse 1 to 6. Medyo mahaba to pero magandang bulay-bulay. Enjoy po ba kayo? Amen. Relax lang kayo dyan ha. Walang pressure. Tinatanggap mo lang, gano'n ako kamahal ng Diyos. Kung gusto niyo habang kayo nakikinig may iniinom kayo na malamig, na masarap, tapos may, sige. Biro lang po. Gusto ko lang ibig sabihin mag-relax kayo. Amen. Okay. 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 6. Ano sabi na sa uli magaling ipinupuri na naman namin ang aming kami ay tulad na kailangan ng may sa wali ba ninyo ipinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na kailangan pang may rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? 2. Kayo na rin ang aming rekomendasyon. Nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kung hindi sa puso ng tao. Kasi yung tapyas na bato, yun yung 10 Commandments. Hindi sa mga tapyas na bato, kung hindi sa puso ng tao. Verse 4. Nasasabi namin ng gayon dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 5. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahan na gawin ito. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. 6. Niloob niya kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautusan, natititik kung hindi sa Espiritu. Tipan hindi sa sulat o titik,
kung hindi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan. Ang titik mo sinasabi dyan ay kautusan. 10 Commandments. Ang dulot niyan ay kamatayan. Ngunit ang Espiritu, ang Holy Spirit na nasa atin ngayon, ay nagbibigay ng buhay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng hallelujah! So, grabe itong pag-ibig ng Diyos. Tandaan nyo, tanggapin ninyo, nasa atin na ngayon ang Holy Spirit. Hindi na niya tayo iiwan. Ang lahat ng nanalig kay Kristo Jesus, tinanggap si Kristo Jesus, tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng banal na Espiritu noon na pinakamimithi ng mga Old Testament believers ay dumating sa atin ngayon sa New Covenant. Tayo mga nanampalataya sa tipang bago ng Diyos sa ilalim ng kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag ninyo sasabihin ng kasama ng Holy Spirit na sa atin. Dahil yan ang seal, tatak, sabi ng Epeso, katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Tatak. Alam nyo kasi yung merong peke, fake o yung tinatawag na huwad na produkto, ang kanilang malimit na sinasabi at ipinapaliwanag para huwag kang mapeke, madali ng mga imitasyon, ay tingnan mo ang kanyang seal, yung kanyang tatak. Kasi iyon ang magpapatunay ng genuine, ng tunay, at ng fake. Amen. Meron bang fake na born again? Meron. Meron bang tunay na born again? Meron. Sabihin mo sa katabi, ako yun. Wala nang iba. Bakit? May tatak ako. Ano tatak mo? Ang Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Yung iba, born again. Hindi yung born again. Born again. Kaya, ang kautusan ay ibinigay na walang pag-ibig at walang kakayahang gawin sa tao. Ano ang relihiyon o pananampalatayang mula sa Diyos? Ang sa Diyos, relasyon. Number 1 is relasyon. Pagdating naman sa tao, yung gawa ng tao, man-made, yung religion ng tao, panuntunan, mga utos, yan, mga batas. Diyan mahigpit ang relihiyon. Mga batas, mga panuntunan. Kaya ang mga eskrib at pariseyo, di ba? Lagi silang humahatol. Bakit? Kasi meron silang mga kautusan. Kaya wala silang ginawa kundi humatol ng humatol. Hindi naman nila nakikita yung kanilang sarili na kapag pag tumuro ka sa iyong kapwa, mas malaki sa iyo. Diba? Kaya sabi ni Jesus, kapag ikaw ay humatol, ang hinatulan mo ang iyong sarili. Amen. Kaya sa panahon natin ngayon, ito yung panahon ng wala ng paghatol. No more condemnation. Kaya mula sa Diyos, gusto niyang maging kayamanan. Mahalaga sa Kanya ang mga Israelita. Tayo ang kayamanan ng Diyos. We are His peculiar people. Sabi sa aklat ng Pedro, hindi ko lang nakita yung talata. You are a royal priesthood. Tayo daw ay mga royal. Kayo yung mga prinsipe at prinsesa ng ating amang Diyos. Siya ang ating hari. Kayo yung mga prinsipe at prinsesa. Mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo ay kayamanan sa Kanya. Kung sinabi kasing peculiar people, kagaya halimbawa, ano ba yung mga peculiar? Yung mga katangi-tanging bagay. Ganun ba? Gold, diamond, mga peculiar yan, mga pinahahalagahan. Pero sa mata ng Diyos, ang Kanyang mga anak, tayo ang napakahalaga sa Kanya. Kaya tayo Kanyang mahal na mahal. Tayo yung apple of the eyes ng Ama. Wow! Sabi mo, wow!
Itong mukha kong ito. Apple of the eyes pala ng Panginoon. Pero yun ang totoo. Amen. Amen. Sino ka man, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, ano man ang taas mo, ano man ang buhok mo, ano man ang ilong mo, ano man ang bibig mo, ano man ang kulay mo, ikaw ay kayamanan sa ating Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Kaya sa Diyos, tayo'y napakahalaga. Tayo'y kayamanan sa Kanya. Pero sa relihiyon, hindi masyadong interesado. Hahatulang ka pa. Hahatulang ka pa, kukondinahin ka pa. Hoy, huwag kang umatin dito. Ang kagaya mo, hindi karapat dapat dito. Doon ka. Buhay ka pa, sinusunod ka na sa impyerno. Yun ang relihiyon. Pero dito sa bagong tipan, mula sa Diyos, iniligtas na niya ang lahat. Pinatawad na niya ang lahat. Pero ang nakikinabang lang ay yung mga sumampalataya at nanali. Makinig kayo magaling. Ang kaligtasan ginawa ni Kristo para sa lahat. Wala nang exempted doon. Pero hindi tayo universalism. Kasi yung universalism, dahil ang kaligtasan daw at katubusan ginawa ni Kristo ay para sa lahat. Totoo yun. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Pero hanggat hindi ito tinatanggap ng tao, hanggat hindi ito sinasampalatayanan, hindi siya mapapabilang dito. Amen. Nakuha niyo ba? Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi lang tayong mga born again. Pero ang nangyayari, hindi nila nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nila nararanasan, nag-take effect sa kanila ito dahil ang tanging paraan para mag-take effect ito sa kanila ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Kung bakit kinakailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos, kasi ang sabi, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Kaya, napakahalaga na nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Dahil maraming nananampalataya, nagsasaysay lang ng bibig, pero hindi nag-aaral at tinatanggap ang salita ng Diyos. That is religion. Kaya naman punong-puno sila ng paghatol at marami silang mga panuntunan. Why? Kasi confused sila kasi hindi nila alam ang salita ni Kristo. Amen. That's why, itong dahilan kung bakit sinishare natin sa kanila. Kailangan mong makinig ng salita ng Diyos. Kailangan nilang makinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos. At kung pumasok sila sa simbahan, hindi natin sila hahatulan. Hindi natin sila palalayasin. Bakit? Kasi inibig sila ng Diyos at namatay si Jesus para sa kanila. Kailangan nilang mapakinggan ang mabuting balita. Kung ganon, kung sila'y mabuksan ang kanilang puso't isipan, magte-take effect sa kanila ang ginawa at tinapos na ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Kaya tayo na nakakaunawa, hindi natin sila hahatulan. Bagkus ating ipapahayag ang pag-ibig ng Diyos. Ang salita na ni Kristo ang hahatol sa kanila. Kung hindi sila sumampalataya, ito na hahatol sa kanila. Hindi tayo. Amen. Kaya ang tungkulin natin, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ko, hindi ko matatanggihin kung may lumalapit at gustong maunawaan ang biyaya ng Diyos. Amen. Napaka ano mo naman kung may lumalapit. Isa nga, through phone na lang, sa message na lang, sharean mo siya, tiyagaan mo siyang sharean. Para lang maunawaan ang biyaya ng Diyos ng lubusan, ang kagandahan mo ng Panginoon. At kasi, maraming simbahan, pero kung confusing ang kanilang turo about sa pag-ibig ng Diyos, sa mabuting balita, sinabi ng mabuting balita, delikado, kontaminado, kagaya ng ating paksano ng nakaraan. Para itong tubig, oo, pwede mong inumin, pero sasakit ang tiyan mo, magkakaroon ka ng bad bacteria, diba? Makaka-epekto sa iyo. Confusing. Imbis na ikaw ay mag-enjoy,
imbis na ikaw ay maging kumpiyansa, malakas, at maganda ang takbo ng buhay, ay nandun yung pagdududa, mabuti ba talagang balita ito?